Bilisan mo, malapit lang siya. Nalason si Muhan Chua ng pag-ibig, hindi siya makakalayo. Bilisan niyo at maghanap. Ayos ka lang ba? Kailangan mo ng tulong? Huwag palampasin ang parking lot, mabilis, hanapin ang bawat sasakyan. Tawagin mo akong asawa. Sabihin mo na ngayon kung ayaw mong mamatay. Asawa. Hoy hoy hoy, anong ginagawa mo? Huwag sirain ang kanilang kasiyahan. Pumunta ka roon at tumingin. Ikaw ang nagsimula nito. Ano pangalan mo? Bastos. Pasensya na, Ginonghan. Late na kami. Umuwi kayo at tumanggap ng parusa ayon sa alituntunin. Alamin mo ang tungkol sa babaeng iyon para sa akin. Siya. Gusto ko siya. Una, ayusin natin ang mga traidor na iyan. Gusto ko ring makita siya muli. Binabati kita, Miss Bai. Isang buwan ka ng buntis. Ano? Buntis? Doktor, ikaw, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Buntis? Hindi pa nakipagtalik sa iyo ang anak ko. Kaninong anak ang dinadala mo? Nanay, hindi ba sinabi ko sa iyo na maghintay sa labas? Nanay, si Xiaoran ang pinili ko. Kahit ano pa ang mangyari, hindi ko siya iiwan. Tutulungan mo ang ibang lalaki na palakihin ang kanyang anak? Kung malaman ng mga kapitbahay, mawawalan ako ng mukha. Xiaoran, ang desisyon tungkol sa batang ito ay nasa iyo lamang. Doktor, hindi ko intensyon na itago ang batang ito. Mahina na ang iyong kalusugan. Ang pagpapalaglag ay maaaring makamatay. Hindi magaling ang doktor na ito. Magpalit tayo ng iba. Hindi ako naniniwala. Walang buntis na hindi maaaring tanggalin. Tara na. Nanay, Saan mo dinadala ang babae ko? Ikaw. Aran? Miss na miss kita. Paano ka nangahas na puntahan ako? Ako, si Muhan Chuan, ay nagdadala ng 500 milyon na handog pangkasal para opisyal na ligawan si Aran. Kunin mo ang pera mo at umalis ka. sino ka? Ano ang gusto mo? Ano ka ba? Naglakas loob kang itanong ang pangalan ni Young Master Han? Hayaan mong ipakita ko sa'yo.
na ang lalaking katabi mo ay makakapagbigay lang sa'yo ng regular na appointment at papaghintayin ka dito. Pero iba ako, maging babae ko, at magkakaroon ka ng pribadong doktor na laging handa 24,007. Hayaan mong ipakita ko sa'yo ang agwat sa pagitan niya at ko. Eh ano? Mas mabuti pa rin kaysa sa isang mapang-api na umaabuso ng kapangyarihan, isang hamak na masama. Ikaw ang pinuno ng Fancheng, ang iginagalang na batang Panginoon ng pamilyang mo. Kung gusto mong pakasalan si Bai Xiaoran, natural na hindi kami makakalaban. Pero siya ay umaasa sa amin sa loob ng maraming taon. Nanay, ano bang sinasabi mo? Si Bai Xiaoran ay hindi si Mrs. Mu. Lagyan mo ng kahit anong halaga, kunin mo ang pera at umalis ka na. Hindi ko kailangan ng iyong limos. Pera na mas pinahahalagahan mo kaysa sa buhay. Para sa akin, ay walang halaga. Ang pera ko. Bai Xiaoran, tigilan mo na ang pagpapanggap na marangal. Young Master Han, aalis na kami. Tama, hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa pera. Bibigyan kita ng 3 segundo. Gusto mo ba ang buhay ng nanay mo o ang iyong walang kwentang damdamin? Aran, Bai Xiaoran, gusto mong patayin ang buong pamilya namin? Sa tingin mo ito ay magpapabigay sa akin? Sa halip na sumunod sa tulad mo, mas gugustuhin ko pang mamatay. Aran, sinasabi ko sa iyo, ito ay lalo akong nasasabik. Mas gusto pa kita. Xiaoran, Xiaoran. 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 Saan ka hinawakan ni Ou Shije? Kailangan ko bang hugasan ito? Baliw ka! Sinampal mo ako ng 1 beses. Hahalikan kita ng 1 beses. Kung alam ko lang na isa kang ahas, hindi na sana kita iniligtas sa simula pa lang. Sayang, akin ka na. Hindi mo maiiwasan at hindi ka makakatakas. Bago ang kasal bukas, huwag mong hayaan siyang umalis kahit isang hakbang. Opo. Sino yan? Xiaoran, pumunta ako para kunin ka. May mga armadong bodyguard sa labas. Masyadong delikado para sa'yo. Para sa'yo, anumang panganib ay sulit. Tara na. Madam, ito ang binili ni Master Han mula sa Sotheby's Auction House. Mga walang katumbas na kayamanan. Tingnan mo kung may gusto ka. Sino ang nakakaalam kung saan nanggaling ang perang ginamit niya para bilhin ang mga ito? Sino ang nakakaalam kung saan ito nanggaling? Lumabas ka! Madam, Sabi ko, lumabas ka! Shije, tara na. Master Han, Madam, ito. Kung hindi gusto ni Madam, palitan mo na lang. Master Han, may mali. Nakatakas si Madam. Bibigyan kita ng 10 minuto.
Xiaoran, nakapagpalit na tayo ng sasakyan ng 3 beses at dumaan tayo sa mga liblib na daan. Muhan Chuan, siguradong magtatagal siya. Tayo, kapag nakasakay na tayo sa bangka, malaya na tayo. Pero hindi mo dapat hayaang malaman ni Muhan Chuan na buntis ka sa kanyang anak. Kung hindi, ang buong pamilya mo hindi ka nila hahayaan, pati ang bata. Aaran, talagang hindi ka mabait. Dalhin mo siya rito. Pakawalan mo ako, ikaw na thug. Magsabi ka pa ng isang bastos na salita at babasagin kita. Mu Hanchuan, masaya ba ito para sa iyo? Shiji, Pakasalan mo ako. Hindi ko na uulitin. basta pakawalan mo siya. Baliin ang kanyang mga binti at kaladkarin siya sa kasalan. Kung maglalakas loob kang saktan siya, hindi ka makakatakas ngayon. Halikan mo ako at pakakawalan ko siya. Panaginip! Xiaoran. Isang beses na akong nagtimpi. Mula ngayon, lahat ng tungkol sa iyo, kasama ang iyong mga mata, ay sa akin lamang. Xiaoran, by Xiaoran, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang asawa mo upang magpakasal sa kanya? Sa sakit at sa kalusugan, sa kayamanan o sa kahirapan, at mahalin siya hanggang sa kamatayan kayo'y maghiwalay? Xiaoran, ayaw mong maging anibersaryo ng ating kasal. Ang araw ng kanyang kamatayan, hindi ba? Oh, Muhan Chuan, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa mo at pumasok sa kasal sa kanya? Sa hirap at ginhawa, oo. Ang bait mong asawa. Mukhang pamilyar ang babaeng ito. Hindi ba siya iyong galing sa pamilyang bumagsak? Ang panganay na anak ng pamilyang Bai? Si Master Han ay malapit nang samantalahin siya at sapilitan siyang kunin? Sa iyong katayuan, Ginoong Han, kailangan mo pa bang gawin ito? Nagpapakunwari kang inosente? Malamang. Gumamit siya ng sex para umangat. Huwag kang masyadong sigurado. Muhan Chuan, kahit anong mangyari, ako pa rin ang pangalawang tiyuhin mo. Ako ang nakatatanda mo sa pamilya. Ang kapal ng mukha mong maging walang galang. Sinipa mo ako? Ang buong lungsod ng Lin ay akin. Anong karapatan mo na? Ang mag-angkin ng ugnayan ng pamilya? Kung hindi mo kayang isara ang iyong bibig, hindi ako magdadalawang isip na putulin ito para sa iyo. Oh. Ano ang tinatago mo, asawa ko? lumayo ka sa akin. Ngayong gabi ay ang gabi ng ating kasal. Mu Hanchuan, halimaw ka. Buntis ka? Ang makita lang ang mukha mo. Nasusuka ako. Mula ngayon, kailangan mong masanay sa akin. Tigilan mo na ang pagiging pabigat. Madam, ito ang Snow Lotus na ipina-airlift ng Batang Master mula sa Balian Snow Mountains.
At ang bird's nest soup na niniluto mula kagabi. Ito ay para palakasin ang iyong katawan. Hindi ko kayang lunukin ang anumang binili gamit ang kanyang maruming pera. Palabasin mo ako. Binibining madam, hindi kayo pwedeng gumala-gala. Muhan Chuan, ito ay pagkakakulong. Tatawag ako ng pulis. Lahat ito ay utos ng batang master. Madam, wag po kayong magpahirap sa amin mga alila. Nasaan si Muhan Chuan? Gusto ko siyang makita. Ang batang master ay nasa kanyang pag-aaralan. Young Master Han, ang pabigat na lalaki kahapon ay naasikaso na. Naghahanap sila ng gulo. Patay na sila. Si Shiji ba iyan? Ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Aran, bakit ka nakayapak dito? Lumabas ka! Aran, tigilan mo ang pag-eskandalo. Muhan Chuan, hinding-hindi ako magpapasakop sa isang walang hiyang tulad mo. Sa bangkay ko lang. Binibining Madam. Ayaw mo bang malaman kung sino ang pumatay sa mga magulang mo? Tigilan mo na ang walang kwenta. Aksidente ang kanilang kamatayan. Paano kung may ebidensya ako na? Hindi aksidente ang pagkamatay ng mga magulang mo? Anong ebidensya? Pumunta ka muna dito. Sasabihin ko sa'yo. Bukas ng gabi, may auction sa sentro ng lungsod. Pamilyar ka naman dito, di ba? Ito ang ibinigay ng tatay ko sa nanay ko. Isang simbolo ng pagmamahal. Sabi ni nanay, dapat ibigay ko ito sa aking soulmate paglaki ko. Paano napunta ito sa auction? Ang mga ganitong auction, karamihan ay nagbebenta ng mga bagay na kahina-hinala ang pinagmulan. Ang mga detalye. Malalaman lang natin kapag nakarating tayo doon. Anong ibig mong sabihin? Gusto kitang halikan. Si Aaron ay mabait na babae. Bilang gantimpala, papagawa ko sa kanila na magpadala ng ilang magkakatugmang damit para sa'yo. Muhan Chuan, kahit tinulungan mo ako, hindi kita mapapatawad. Ikaw ang mamamatay tao na pumatay kay Shiji. Si. Dahil ganyan, ang inisip ni Aaron. Duk. Paninindigan ko ang reputasyong iyan. Ma'am, mahal ka talaga ni Ginoong Han. Lahat ito ay mga top designer. Ini-customize nila ang mga suot na ito para sa iyo. Lahat ng ito ay nagkakahalaga ng 8 digits. Alin sa mga ito ang gusto mong isuot ngayon? May sarili akong damit. Kung gusto mo, ibibigay ko lahat sa iyo. Well, ma'am, pakiusap. Sundin mo lang ang sinasabi ni Ginoong Han. Wow, madam, ang damit na ito, talagang akma ito sa iyo. Perpektong tugma ito sa binata. Tulungan mo ako sa mga butones. Sige. Aran, palagi mo akong ginugulat. Ano ang ginagawa mo dito? Huwag kalimutan kung sino ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong ito na dumalo sa subastang ito. Hawakan mo ito. Huwag mo akong pilitin na ulitin ang sarili ko. Sumunod ka sa akin. Miss, maaari bang makita ang iyong imbitasyon? Anong imbitasyon? Oh, hindi ba ito ang marupok at walang magawang bumagsak na Miss Bai? Nasaan si Shiji? Sa wakas iniwan ka na ba niya? Managinip ka pa. Sayang, mabibigo ka. Anong kinaaangas mo? Nagkukunwari ka lang na mahina para lokohin si Shiji? Kung alam niya ang iyong tunay na pagkatao, hindi ka niya magugustuhan. Bai Xiaoran, hindi ka talaga karapat-dapat sa kanya. Hinahabol mo si Shiji ng higit sa 1 taon, di ba? Tumingin ba siya sa iyo kahit minsan? Ikaw. Wala na. Hindi ako papatol sa mga ganitong away. Luhod ka at magmakaawa sa akin ngayon. Maaaring isaalang-alang ko na isama ka sa akin.
Hoy, bakit ka pumapasok ng ganyan? Pasensya na, hindi pa dumarating yung kasama ko. Papasukin mo muna ako. Ikaw? Akala mo may kakilala kang malakas? Sino ang may kakayahan na ipaloob ka? Bai Shaoran, tigilan mo na ang pagpapanggap. Juji? Wala akong sama ng loob sa'yo. Bakit lagi mo akong tinatarget? Bukod doon, kung ano man ang meron sa amin ni Shiji, ay wala kang pakialam dahil tagalabas ka. Huwag kang makialam. Pinapayuhan kita. Naalamin mo ang iyong lugar. Huwag kang maging maninira ng tahanan. Ikaw, Bai Shaoran, sino ka ba sa tingin mo? Paanong naglakas loob kang insultuhin ako? Pasensya na, Miss Bai. Hindi ko alam kung sino ka. Humihingi ako ng paumanhin sa abala. Dito po, sundan ninyo ako. Tigil, paano mo siya pinapapasok nang hindi sinusuri ang imbitasyon? Wala siyang karapatan, kahit ano. Ito ay galing sa binatang Panginoon ng pamilyang mo. Personal na nilagda ang Gold Leaf Black Card. Ang card na ito ay kumakatawan kay Young Master Han. Ito ang pinakamataas na kwalifikasyon sa lungsod ng Fan. Imposible. Pekeng-peke yan. Ma'am, kung patuloy ninyong ginagambala si Miss Bai, tatawag ako ng seguridad. Kailan ba ako binigyan ni Muhan Chuan ng card? Ito ay VIP section. Hindi ito para sa kung sino-sino na nakakuha ng Peking card kung saan-saan para umupo dito. Zhao-ji, wala ka namang gusto sa akin, di ba? Kaya naman bakit mo ako sinusundan kahit saan ako pumunta? Huwag kang mag-assume. Ang bawat isa dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon. Wala kang pera pambid, kaya hindi mahalaga kung saan ka uupo. Sa tingin ko, ang huling Han ay bagay na bagay sa'yo. Young Master Han. Ginoong Han. Naghanda kami para sa'yo ng pinakamagandang upuan sa harap. Hayaan mo akong ihatid ka doon. Hoy, Ginoong Han, saan ka pupunta? Nasaan ang kasama ko? Uupo ako kasama niya. Hindi namin basta-basta papabayaan ang iyong kasama. Naghanda kami para kay Miss Bai ng magagandang upuan din. Madam, nasa maling upuan ka. Mangyaring umalis ka agad. Si Bai Shaoran ay talagang nakipag-ugnayan sa nakakatakot na Muhan Chuan. Pupunta ako sa banyo. Minamaliit kita, Bai Shaoran. Paano mo naakit si Muhan Chuan? Maaaring may itsura ka, ngunit maraming tao ang sumubok ng lahat ng paraan upang makalapit sa pamilya mo at walang nagtagumpay. Lalo na si Muhan Chuan. Siya ay laging malamig at malayo. Walang sinuman ang nakalapit sa kanya. Paano mo siya naakit? Gusto mo talagang malaman? Wala akong ginawa. Si Muhan Chuan ay kumakapit sa akin na parang baliw. Nakikita kong katulad ka noon nang seduct mo si Shiji. Umakyat ka sa kama niya, hindi ba? Ano bang maganda doon? Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo? Ng kahit anong kahihiyan? Talaga, kahanga-hanga. Sa susunod na mga haskang insultuhin ng pamilya ko, hindi na kita papatawarin. Bai Shaoran, isa ka lang babuli na nagtatago sa likod ng mga koneksyon mo? Akala mo ba si Muhan Chuan ay mananatili sa iyo ng matagal? Ang lalaking tulad ni Muhan Chuan ay wala akong pakialam. Young Master Han, anong ginagawa mo rito? Naiinip ka ba sa loob? Pwede ba kitang samahan para libangin ka? Libangin mo ako? Hindi ka karapat-dapat. Paano ba ako kumakapit sa iyo? Ganito? Muhan Chuan, bitawan mo ako. Kung bitawan kita, paano ako mananatiling kumakapit sa iyo? Walang
Walang hiya! Ano ito? Nagkikis sa banyo. Umalis ka. Sina, young Master Han? Hoy, kung hindi si Xiaoran, kaibigan ako ng tatay mo. Tito Joe ako. Nung dati, ang anak kong si Xiaozi, madalas, nakikipaglaro sa anak ng katiwala ninyo. Hindi mo ba naaalala? Oo, Tito Zoe. Lalong gumaganda ka. Isang malaking apoy ang sumira sa pamilya Bai. Nalungkot ako, at lalo na para sa iyo. Kung may problema ka, sabihin mo lang, tutulungan kita. Hindi na, Tito Joe. May gagawin ako. Aalis na ako. Huwag kang umalis. Bihira kang makita. Hayaan mo akong samahan ka sandali. Pakawalan mo ako. Makipaglaro ka sa akin. Pinagbibigyan kita. Kung sasama ka sa akin, bibigyan kita. Bawat buwan, 500,000. Kung hindi mo ako pakakawalan, tatawag ako ng pulis. Huwag kang walang utang na loob. Ano ang pinagyayabang mo? Ang pamilyang Bai ay matagal nang wala. Hanggat humihinga pa ako, ang pamilyang Bai ay mananatili rito. Naglakas loob kang hawakan ang binibini ng pamilyang Mu? Siguradong sawa ka na sa buhay mo? Ano? Ikaw ang binibini ng pamilyang mo? Xiaoran? Dahil sa dating pagkakaibigan ng ating mga pamilya, pakiusap, pakawalan mo ang iyong tiyuhin ngayong beses. Sino ka ba? Paano mo nagawang mag-claim ng kamag-anak sa binibini? Ang iyong Zhou Corporation ay malapit ng mabangkarota. Umalis ka na. God! Binibini, okay ka lang ba? Pinadala ka ba ni Muhan Chuan para maniktik sa akin? Nagkakamali ka. Nag-aalala si Ginoong Han sa iyong kaligtasan, kaya pinadala niya ako upang lihim kang protektahan. Ito ang jade pendant ng aking pamilya. Nakilala mo ba ang nagbenta? Maaari mo bang ayusin ang isang pagpupulong para sa akin? Siguro alam niya kung paano namatay ang aking mga magulang. Si Ginoong Han ay nagsaliksik na para sa iyo. Ang nagbenta ay si Mr. J. Pumayag siyang magkita sa tea house. Pero may kondisyon. Hindi siya makikipagkita sa sinuman mula sa pamilyang Bai. Makatuwiran iyon. Kung tutuusin, ang pinagmulan ng jade pendant na ito ay kaduda-duda. Natatakot siyang magdulot ng gulo ang pamilyang Bai, kaya makatwiran ito. Ano ang itsura niya? Iyan siya sa harap mo. Paano lumakad ang taong ito nang walang ingay? Gaano na siya katagal nakatayo sa likod ko? Ang pamilyang Bai ay nasa balita dati. Nakita na ng taong iyon ang mukha ko. Kung makikilala niya ako, malalaman niya, at hindi iyon maganda. Tulungan mo akong isuot muna ito. Aran, masaya talaga ako. Ano bang pinagsasabi mo? Ibalik mo ang jade pendant. Ikaw ang unang kumilos. Ang regalong ibinigay, hindi na pwedeng bawiin. Hindi na sana ako humingi ng tulong sa'yo. Sapat na ba iyon? Hindi pa. Muhan Chuan, huwag mong subukan ang swerte mo. Papalayain na kita ngayon. Kung tutuusin, baliw ako. At hindi ako mabubuhay kung wala ka. Kanina lang ay sumasalungat ako kay Joji, kaya ko iyon sinabi. Sige, pumunta muna tayo sa tea room. Ito ay mula sa aking ama para sa aking ina, isang simbolo ng pag-ibig. Sabi ni nanay, ito ay para ibigay ko sa aking soulmate kapag lumaki ako. Aran, kumbinsido ka na ba ngayon na ako ang soulmate mo? Imbestigahan ang totoong pinagmulan ng Mr. J na ito. Opo, Kailangan ko pang humanap ng paraan upang makilala si Mr. J ng personal. Hindi ako makapaniwala sa investigasyon ni Muhan Chuan. Kaya, ikaw pala? Bai Xiaoran. Hindi pa natin nalaman ang pagkakakilanlan ng Ginoo. Huwag kang lalayo sa akin kahit saglit. Anong problema?
Wala. Dumikit ka. Pupunta ako sa banyo. Dito lang. Isuka mo sa tasa. Hindi ba bastos yun? Madalas kang sumuka ng walang laman nitong mga nakaraang araw. Hindi ka naman. Hindi ka naman. Tatanong tungkol sa pagbubuntis, di ba? Dahil lang mainit nitong mga nakaraang araw. Medyo init ng tag-init. Nangyayari ito tuwing tag-init. Hindi ba lagi mong sinasabi na nasusuka ka sa akin? Bahagi yun ng dahilan. Babalik ako agad. Nasa room 302 ako. Naghihintay sa pagdating ni Miss Bai. Kung magdadala ka ng iba, hindi mo malalaman tungkol sa Jade Pendant. Mukhang alam na niya kung sino ako. Perpekto, ako na mismo ang makikipagkita sa kanya. Mr. J, nandyan ka ba? Miss Bai, nandito ka. Saan sa tingin mo pupunta ka? Sino kayong dalawa? Malapit na tayong mamatay. Sino ba ang may pakialam kung sino tayo? Bakit niyo ako tinatali? Pinatay niyo ang mga magulang ko. Ang daldal mo. Tumahimik ka, taliin siya. Lakad. Alam mo ba? Itong si Miss Bai, ang lambot ng balat, at ang ganda niya. Paano kung... Laruin muna natin si Miss Bai. Pagkatapos, maaari mo ba akong pangakuan? Maging mahinahon? So, gusto mo pala ang ganitong excitement, ha? Ang experience mo ah. Hayaan mo akong halikan ka muna. Beach, naglakas loob mo kaming lokohin? Muhan Chuan? Ikaw, anong ginagawa mo? Hanshao, nawawala ang binibini. Bini. Ano? Hanapin mo siya ngayon. Hindi alam ng babaeng ito ang mabuti para sa kanya. Nasaktan niya ang kaibigan ko. Papalakasan lang namin siya ng leksyon. Tama. Hindi siya matututo kung walang leksyon. Nang walang pahintulot ko, sino ang nag-utos sa'yo na gumawa ng sarili mong desisyon? Kinidnap mo ako para lang patahimikin ako. Ako ay sinusubukan lang makipag-usap kay Miss Bai. Ang pamilya Bai ay walang sama ng loob sa iyo. Bakit mo ginamit ang Jade Pendant para kidnapin ako? Bakit? Isisi mo sa iyong sariling malas. Ang napunta ka sa aking mga kamay. Sino ka ba talaga? Sino ba talaga ako? Ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ako. Siya ay isang ulila lang mula sa pamilya Bai. Makakakuha ba talaga tayo ng pera sa pamamagitan ng pagkidnap sa kanya? Siya na ang kasintahan ni Muhan Chuan. Ano sa tingin mo? Naiintindihan ko. Naglakas loob kang sumalungat kay Hanshao. Medyo walang awa ka. Dalhin mo siya ngayon. Kung hindi, magkakaproblema tayo kung may makakaalam. Perang-pera ang usapan. Gawin mo ang sinabi niya, Tara na. Sumakay ka. Walang tao sa loob ng 100 metro. Sino ang ganyan kagaling sa pagbaril?
Saan mo dadalhin ang aking Aaron? Naku, darating si Han Xiao. Ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang dapat katakutin? Tatlo tayo. Natatakot kayong hindi natin kayang hawakan ng isa. Si Muhan Chuan yan. Isa siyang mahusay na marksman noong 15 taong gulang pa siya. Si Ai Qiang ay sugatan na. Siguro dapat nating iwan ang babae at tumakas na tayo. Wag, ano ang ginawa mo sa aking Aaron? Aran. Aran, gising, Aran. Muhan Chuan? Huwag kang matakot. Nandito ako. Manhid na ang kamay ko. Pwede mo ba akong kalagan? Si. Isusunod kita palabas. Muhan Chuan, Ingat! pumunta ka sa impyerno. Bye, Xiaoran. Nababaliw ka na. May nakita akong baril. Manahimik ka. Hindi kita pababayaang masaktan. Kahit para sa akin. Master Han, nasaktan ka ba? Alagaan mo silang lahat. Gusto ko silang buhay o patay. Opo. Muhan Chuan? Uuwi na tayo? Anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Ang tiyan ko. Xiaoran, Xiaoran. Nasaan ito? Mrs. Mu, gising ka na. Alam na ba ni Muhan Chuan? Nabuntis ako? Ang nurse na iyon? Sinabi mo ba kay Muhan Chuan? Ang kondisyon ko? Si Master Han mismo ang nagdala sa iyo rito. Hindi ka namin pababayaan. Hindi ko ito maitago pagkatapos ng lahat. Huwag kang mag-alala. Ang gasgas na sugat ay hindi ganoon kaseryoso. Mabuti ka na agad. Isang gasgas. Hindi pa rin niya alam na buntis ako. Tama si Shijie. Kung malaman ni Muhan Chuan, tiyak na gagamitin niya iyon para i-blackmail ako. Hindi ko pwedeng malaman niya ito. Salamat. Magpahinga ka. Anong problema? Hindi mo ba ako kilala? Hindi. Ran. Dati, masyado akong naging mahigpit. Tinakot kita. Pinapatawad na kita. Pagkatapos ng lahat, ginawa mo iyon para sa akin, sumugod ka, at tinanggap ang bala para sa akin. Para sa'yo? Oh, wala akong ideya na nagmamalasakit ka sa akin ng ganito. Hindi ko iyong ginawa para sa iyo. Iyon ay para. Ayos lang, masaya ako, pero wala nang susunod na beses. Yung mga buhong na nangapi sa'yo, ako mismo ang haharap sa kanila para bigyan ang asawa ko ng paliwanag. Huwag mo akong iwan. Hindi. Nanay, tatay, nasaan kayo? Xiaoran, gagawin ko. Shijie. Kaya hindi ka namatay.
Akala ko si Muhan Chuan ay, alam mo na, Sauran, sa pagkakataong ito, hindi ko na siya hahayaang kunin ka muli. Ito ay pampatulog. Maghanap ng pagkakataon para tawagan si Muhan Chuan. Gamitin ito para gambalain ang mga bodyguard. Nasa labas ako. Naghihintay sa'yo. ang gamot na ito? May side effects pa. Xiao Ran, nag-aalala ka sa kanya. Sa tingin mo, kamukha ko ba si Muhan Chuan? Maghihintay ako sa iyo. Shi, Aran, masaya kang makita ako. Masakit pa ba ang sugat mo? ikaw. Bakit hindi ka nagpaliwanag noon? Hindi mo pinatay si Shije. Ran, wag mo akong iwasan. Bakit ang tagal mo? Na-miss mo ba ako? Medyo manhid ang kamay ko. Pwede bang sumandal ng ganito saglit? Aran, napakalambing mo ngayon. Baka naman umibig ka sa akin? Imposible. Hindi kita mamahalin sa buhay na ito. Hindi ba dahil masakit ang kamay mo? Mu Hanchuan. Pasensya na. Aran ko, bakit hindi ka natututo? Hindi ako kailanman naging sayo. Ginoong Han. Ginoong Han, tatawag ko ng doktor. Harangin ang ospital. Huwag hayaang umalis, si Ran. Opo, Ginoong Han. Tapos na. Tara, bilis. Hinarang ang ospital. Buti na lang at mabilis tayong tumakbo. Hindi ko inakala na napakabilis ni Muhan Chuan. Tara na. O Shije, kailan mo ako babayaran? Ang mga tauhan ko ay naghihintay sa iyo sa pasukan ng ospital. Ang mga dating kasama mo ay hindi nakabalik. Ngayon, aayusin natin ang lahat ng utang, bago at luma, sabay-sabay. Tara na. O Shiji, tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Banggain sila. Ikaw ba, Muhan Chuan? Aran, hinding-hindi ka makakatakas sa akin. Xiaoran, umalis ka dito ngayon din? Shijie. Si Muhan Chuan ang nagligtas sa akin. Hindi ko kaya. Kalimutan mo na siya, Xiaoran. Pero sobra siyang dumudugo. Mamamatay ba siya dahil sa pagkawala ng dugo? Nasa harap na tayo ng ospital at nandito na ang mga bodyguard ng pamilya mo. Hindi siya mamamatay. O Shije, tumigil ka diyan. Xiaoran, babalikan kita sa lalong madaling panahon. Hintayin mo ako. Shijie, saan ka pupunta? Han Xiao. Dalhin si Han Xiao sa ER ngayon din. Opo. Habulin ninyo si Oshije. Huwag mo siyang habulin. Hindi ako tumatakbo. Shiji, ano ang itinatago mo sa akin? Ano ang ibinigay mo kay Mr. Han? Ano iyon? Ang ospital ay naglabas ng kritikal na abiso. Nasa panganib ang buhay ni Mr. Han.
Siya ay nasa ganoong kalagayan. Gayunpaman, sinundan ka pa rin niya para protektahan ka. Gusto mo ba talagang mamatay si Mr. Han? Ano? Muhan Chuan. Pasensya na. Hindi ko talaga alam na lason iyon. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Miss Bai, para kanino ka nagpapanggap? Hindi ko talaga gustong saktan siya. Pero Miss Bai, ginawa mo? Muntik nang mamatay si Mr. Han sa operating table. Kasalanan mo lahat ito. Sa tingin mo na si Oshi J ay mabuti? Ano itong ingay? Mr. Han, gising ka na. Ayos lang ako. Bakit ka umiiyak? Mr. Han, muntik ka nang patayin ng babaeng ito. Ang babaeng walang puso tulad niya. Kung pananatilihin mo siya, baka gumawa siya ng mas masama sa huli. Tumahimik ka. Mr. Han, sasabihin ko pa rin ito. Iniligtas mo ang buhay ko. Hindi ako maaaring manood lang na saktan ka ng babaeng tulad niya. Siya. Isara mo ang iyong bibig. Lumabas ka. Oh, Pasensya na. Hindi ko talaga alam. Iyon ay lason. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Ran. Lumapit ka. Lumapit ka sa akin. Pwede mo akong parusahan kahit anong gusto mo. Pagkatapos ng lahat, ako ang nanakit sa'yo. Dahil sobrang guilty mo? Bakit hindi mo ako kaawaan? O maging mas mabait sa akin? Napakagandang pagkakataon. Bakit hindi mo sumama kay Oshije? Mu Hanchuan, akala ko mamamatay tao ka. Bakit hindi ka nagpaliwanag? Kahit anong isipin ni Aaron, susunod ako. Hindi ba maganda iyon? Natutuwa ka bang hindi maintindihan? Bye, Xiaoran. Naaawa ka ba sa akin? Huwag kang magpakasaya. Inaagaw ako noong bata pa ako. Hindi lang ako pinalo at sinigawan. Kahit ang mga tira-tira, kailangan kong hintayin na matapos ang mga aso bago ako makakain. Mamaya, nakatakas ako. Alam mo ba kung ilang taon ako noon? Ako ay 7 taong gulang. Binugbog ako ng mga kidnapper. Inabuso nila ako. Kumuha ako ng ladrilyo mula sa lupa at lumaban. Lahat sila, sabi ako, ay uhaw sa dugo sa likas. Walang awa at walang habag. Aran, hindi ka ba natatakot sa akin? Muhan Chuan, ano ang problema mo? Doktor! Bilisan mo! Maaaring side effect ito ng lason. Lumabas ka muna. Buhay pa si Muhan Chuan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Iyon ay lason. Dahil sa katayuan ni Muhan Chuan, may resistensya siya sa ordinaryong gamot. Kung hindi ako gumamit ng malakas, paano tayo magkakaroon ng pagkakataon? Pero muntik na siyang mamatay. Maaari mo sana akong sinabihan ng totoo. Masyadong mapanganib. Dapat mo akong binalaan. Xiao Ren, alam kong inaalagaan mo ako. Ngayong kritikal ang kalagayan ni Muhan Chuan, ito ang pinakamagandang pagkakataon natin para makatakas. Gusto kong manatili upang malaman ang totoo tungkol sa sunog ng pamilya Bai. Nakikita ko na ngayon. Na-in love ka sa kanya, di ba? Isang lalaking may malaking kapangyarihan. Tiyak na mas magaling siya kaysa sa isang mahirap na tulad ko. Bukod pa roon, ikaw ay nagdadalang tao sa kanya. Mula ngayon, magkakaroon ka ng walang katapusang yaman at karangalan. Hindi ba tama iyon? Hindi ko sinabi kay Muhan Chuan na ako ay buntis at hindi ko kailanman ginusto ang kanyang pera. Shijie, ganyan mo ba ako nakikita? Ang iyong pamilya ay isinara na ang kaso. Ito ay isang aksidente. May saysay pa bang mag-aksaya ng panahon sa investigasyon? Oo, mayroon. Kailangan kong linisin ang pangalan ng aking mga magulang, ang kanilang kawalang sala. Kailangan nating lahat munang magpalamig ng ulo.
Aalis na ako. Kung makakita ka ng anumang bakas, matutulungan kita. Bakit patuloy na hinahadlangan ako ni Shije na malaman ang tunay na dahilan ng sunog sa pamilya Bai? Ipinapakita ng surveillance na umalis ang batang ginang sa gusali. Walang kamera sa labas ng gusali. Hindi namin matunton kung saan siya pumunta. Master Han, nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya. Hindi ka paganap na gumaling. Hindi ito nararapat. Sa ganitong paraan. Aran, dahil ba natatakot siya sa sinabi ko? Iyon ba ang dahilan kung bakit siya tumatakas? Imposible. Nag-overthink ba ako kanina? Si Shiji ay hindi ganoong uri ng tao. Aran, sa tingin mo ba napakapasensyoso ko? Walang hangganan? Sinasabi ko sa'yo, hindi ka makakatakas. Muhan Chuan, ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Nababaliw na ako. Kaya mas mabuting umayos ka. Ang sakit. Bumalik sa lumang mansyon. Dalhin mo rito. Mr. Han, ang seafood porridge na inorder mo. Hindi ba gusto mo ng seafood porridge? Hayaan mong pakainin kita. Hindi. Wala kang karapatang tumanggi. Muhan Chuan, manyak ka. Bantayan mo siya. Oo, Ginoong Han. Bai Xiaoran. Para malaman ang katotohanan sa likod ng sunog ng pamilya Bai, kapit lang. Ayaw mo pa bang kumain? Dalhin mo siya rito. Papuntahin ang kusina na maghanda para sa kanya. Oo, kukunin ko na agad ang binibini. Bakit mo ako tinawag dito? Aran, nakita mo na rin. Pagkatapos ng lahat, ako rin ay isang lalaking namumuhay sa panganib. Kahit natatakot ka, kailangan mo pa rin makipagkompromiso. Pero sa buhay na ito, hindi kita kailanman pakakawalan. Halika. Kainin mo muna ito. Ayaw kong kumain. Wala akong ganang kumain. Isang kagat ng pagkain, isang bagong pahiwatig. Ang galing mo naman. Ang sunog sa pamilya Bai ay hindi aksidente. Talagang hindi mo ako niloko tungkol dito? Hindi. Kumbaga, may tanong din ako sa'yo. Ano? Hindi ko nga alam kung ano ang gusto mong kainin. Gusto ko lahat. Pero ayaw ko ng seafood. Sige, nakuha ko na. May 2 kahina-hinala sa sunog ng pamilya Bai. Ano ang mga iyon? Ang pinagmulan ng apoy sa bulwagan. At ang pagkakalagay, ng katawan ng katiwala. Ang 2 ito ay nilinis na, kaya hindi madaling imbestigahan. Kamakailan, pinahanap ko kay Liran, ang isang saksi. Sabi ng istasyon ng pulis, ang sunog ay nangyari madaling araw. Walang mga saksi. Bakit wala kang sinasabi? May sarili akong paraan para mas malalim na makahanap ng mga tao. Naaalala mo ba? Si Security Zhang mula sa pamilya Bai? Dadalahin kita para makita siya bukas ng umaga. Si. Saan ka pupunta, Binibining Bai? Kuya Zhang, ngayong gabi, ililibre ko ang mga magulang ko ng isang malaking hapunan. Saka ka bumalik sa gabi. Magdadala ako sa iyo ng mga pastel. Ang binibini ay mapagbigay. Mapalad si Tandang Jiang. Tara na, tara na. Xiao Xiao Ran.
Sana ay maghintay ka pa ng kaunti upang makilala mo ang iyong katuwang sa buhay, para makasama pa ng matagal si tatay at ako. Nanay, ito ba ay masyadong sikim at makasarili? Hindi naman. Gusto kong laging makasama si tatay at ikaw, na magkasama tayong manirahan. Aaron, anong problema? Ayos lang ako. Basta. Iniisip ko lang sina nanay at tatay. Ang mga magulang ko dati ay talagang mabubuting tao. Palagi nila akong sinasabihan, gawin mo ang gusto mo, sundin mo lang ang iyong puso. Pero ngayon, nasira na ang aming pamilya. Umiiral ako para makilala ka. Kahit anong mangyari sa mundong ito, nandito ka pa rin sa akin. Hahanapin ko ang katotohanan para sa iyo. Tungkol naman sa mga nang-api sa ating pamilya, paparusahan ko sila isa-isa. Hindi tayo pamilya. Aaron, kailangan ko bang ipaalala sa iyo na nasa panahon tayo ng proteksyon? Sige, malamig na. Matulog ka ng maaga. Sige, magandang gabi. Magandang gabi. Lang ako. Talagang nag-good night kay Muhan Chuan. Lahat ng pasaning dala-dala ko sa loob ng maraming taon. Sa harap niya lamang, naipahayag ko. Maaaring dahil ba buntis ako kamakailan? May kinalaman sa hormones ng pagbubuntis? Ito ang dahilan kung bakit hindi ko namamalayan. Na gusto kong umasa sa kanya ng kaunti. Si Garjang ay hindi pa kailanman lumitaw sa mga ulat. Sadyang itinago ba niya ito? O maling tao ang nakita mo? Inaalam ko na ito. May gagawin ako ngayon. Babalik ako mamaya. Manatili ka sa bahay at hintayin mo ako, okay? Kung makakita ka ng anumang pahiwatig, matutulungan kita. Nagtataka ako kung kamusta si Shijie nitong mga nakaraang araw. Maari bang kontakin si Shijie? Uy, sinong nagte-text sa'yo ng maaga-umaga? Xiaoran. Baka naman ang nobya mong bata, ang dalagita ng pamilyang Bai. Siya. Wala siyang kinalaman sa utang ng tatay ko. Huwag mo siyang puntiryahin. Shijie, nakahanap na siya ng saksi sa sunog. Ngayong hapon, makikipagkita ako kay Security Zhang. Malalaman na natin ang totoo. Kiang! Sa loob ng linggong ito, talagang babayaran ko sa iyo ang 800,000 muna. Ang kasintahan ko, kasa niya ngayon si Muhan Chuan. Kaya ko makuha ang pera sa kanya. Ang generous mo naman. Sige. Una, bayaran mo muna ang 800,000. Kung hindi, magkakaproblema ka. Salamat, Chiang. Chiang, yung gamot na binigay mo sa akin last time, pwede ba akong humingi ng isa pang dos? Hindi ko inaasahan yan. Ang ambisyoso mo. Hanga ako dyan. Sa iyo na yan. Sino yan? Xiaojie, tagal na kitang hindi nakita. Ikaw. Pasensya na, Uncle Jiang. Ang mga patay lang ang maaaring manatiling tahimik magpakailanman. Master Han! Si Garjang ay namatay na. Lason to. Ang lason ay pareho ng yung puminsala sa iyo dati. Ang pumatay ay tiyak na isang malapit sa binibini. Dagdagan ng proteksyon para kay Aran. Huwag mo munang ipaalam sa kanya ito. Oo, Ginoong Han. Bumalik ka na. Umalis na tayo. Hindi ba tayo makikipagkita kay Garjang ngayong hapon? Bakit nagbago ang plano? Hindi na. Pinatay siya kaninang umaga. Ano? May nauna sa kanya bago tayo. Ang ospital ay nakikipag-ayos sa pamilya. Para sa autopsiya. Paano nangyari ito? 5 taon. Bakit kailangang mangyari ito sa oras na nagsimula tayong mag-imbestiga sa kanya? Binigay ko lang kay Shijie ang mga lead. At pagkatapos ay pinatay si Garjang.
Maaaring may kaugnayan ito kay CJ? Huwag kang mag-alala. Hintayin natin ang ulat ng autopsiya at saka tayo mag-usap. Ah, naluto ako ng medyo maraming sabaw. Gusto mo ba? Ang bango, ikaw ang gumawa nito. Hindi ako. Si Mama Liu ang gumawa. Sabihin mo sa kanya na gumawa pa siya sa susunod. Gusto ko talaga. May gagawin ako, aalis na ako. Kung gusto mong sabihin yan, sabihin mo mismo sa kanya. Palabasin mo ako! Palabasin mo ako! Ano ang ingay na yan? Ituloy mo pa at lulutuin kita. Nanay, kailan mo ako kukunin? Gusto kong uminom ng sopas na ginagawa ni nanay. Pagod na pagod, gutom na gutom. Aran, salamat. Xiaoran, may balita ba ang taong nakilala mo? Wala. Ang lead kay Guardiang ay patay na. CJ, may gusto akong itanong sa iyo. Xiaoran, pumipili ako ng bahay para sa bagong tahanan natin. Ang halaga ay 800,000. Pwede mo bang bayaran para sa akin? Si. CJ, ang sunog sa bahay ng pamilya Bai, may kinalaman ba sa iyo? Magaling ka, bata. Huwag mong kalimutan ang natitirang pera. Hindi mo man lang matukoy ang mga bulaklak? Gusto mong mawala ang mga mata mo? Pasensya na, Master Han. Papalitan ko sila agad. Umalis ka. Ngayon ay anibersaryo ng pagkamatay ng mga magulang ng Young Master. Inihahanda namin ito bawat taon. Ang paboritong lisiantos ng Madam. Paano mo nagawang magkamali ng ganito? Ako na ang bahala. Hayaan mo akong balutin ang mga bulaklak. Pwede ko bang gamitin ang mga bulaklak mula sa likod bahay? Mahusay. Kung ang Young Madam ang magbabalot, tiyak na masisiyahan ang Young Master. Young Master Han, ito ang iniwan sa iyo ng iyong lolo. Ang kasunduan para sa isang kahaliling tagapagmana na iniwan sa iyo ng iyong lolo. Pakitingnan. Sunugin ito. Maliban kung ito ay si Aaron. Kung hindi, walang ibang magbubuntis ng aking anak. Ang bagay na ito ay hindi dapat umiiral. Opo, Young Master Han. Ako na ang bahala. Hindi ito oras para matakot. Kailangan kong maghintay na umalis si Muhan Chuan bago ako makatakas. Aran, ano ang problema? Mukha kang hindi maayos. Salamat. Gusto ko talaga itong bulaklak. Iutos sa mga bodyguard na sundan ang binibini. Panatilihin ang distansya nila. Huwag masyadong lumapit. Opo. Papa, Mama, pumunta ako dito ngayon para lang ipaalam sa inyo si Ran, ang taong na pinakagusto kong pakasalan. Si nanay ang mag-iingat sa iyo. Poprotektahan ka ni nanay. Kung tutuusin, ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Minsan, sumalo siya ng bala para sa akin. Muntik na akong atakihin sa puso. Pagkatapos nun, napagtanto ko, ang nararamdaman ko sa kanya ay hindi lang pagmamay-ari, kundi pag-ibig. Ginoong Han, may mali. Dumating na sa airport si Ginang. Bakit lagi siyang gustong tumakas? Sinusubukan mo ba akong lokohin?
Nagpapanggap ka lang sa akin? Kaya ba dapat kong bitawan? Hindi. Kapag nasa tabi ko siya, siya ang pinakaligtas. Tatay, nanay, kukunin ko ang babae ko. CJ, Xiaoran, nakalabas ka. Oh. Sinusubukan mo bang makatakas muna kay Muhan Chuan at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa akin? Yun ba? Tara na. Nagsimula na silang sumakay. Oh. Anong nangyayari? Nasira ba ang makina? Siguro dapat akong magtanong sa mga tauhan. Oh. Aran, kailangan mo ba talagang iwan ako? Wala ba akong ibang pagpipilian? Paano kung sinabi ko na mayroon ka? Talaga? Siyempre. Muhan Chuan, tigilan mo na ang walang kwentang usapan. Dinala mo ang napakaraming tao dito. Di ba para lang kunin si Xiaoran? Anong ibig mong sabihin? Ibalik mo sa akin ang jade pendant. Kahit ano ang piliin ko, tatanggapin mo ba? Muhan Chuan, wala nang posibilidad para sa atin. Pakawalan mo ako. Si. Muhan Chuan, hindi ka tumutupad sa iyong salita. Tao ka ba? Kung hindi dahil kay Ran, patay ka na ng maraming beses. Muhan Chuan, hindi mo pwedeng kunin si Xiaoran. Papatayin kita. Hindi ba dapat nasa airport ako? Nasaan ito? Muhan Chuan, nangako kang pakakawalan ako. Baliw kang aso! Alam mo ba, parang aso kitang sinusundan. Muhan Chuan, baliw ka! Bakit ayaw mo akong pakawalan? Bakit ba? Umiiyak ka na naman? Masakit ba ang kamay mo? Muhan Chuan, galit ako sa'yo! Aran. Han Xiao, masyadong mahina ang asawa mo. Pinakamainam na magpa-blood test para mas masusing pagsusuri. Masyado siyang payat. Kunin ang pulso niya at suriin. Itong pulso. Han Xiao, buntis ang asawa mo. Buntis siya. 3 beses kong kinuha ang pulso niya. Tama dapat ito. Para ligtas, mas mainam na magpa-blood test. Han Xiao, babalik ako sa ospital para gawin ang mga pagsusuri. Sige, pumunta ka na agad. Kumpirmahin sa lalong madaling panahon. Si. Gising ka na. Lumabas ka! Ayaw kitang makita. Aran, alam mo bang buntis ka? Alam mo na, walang ibang magdadala ng anak ko.
Hindi dapat umiral ang ganoong bagay. Buntis ako. Pero ang batang ito, walang kinalaman sa iyo. Hindi ito anak mo. Kay Oshiji ito. Hindi. Anong problema? Hindi ba sapat na ipinakulong mo ako? Ngayon gusto mo akong pilitin na magpalaglag? Ito ay anak ko. Sabi mo, kung mabuntis ako ng anak mo, papatayin ako agad. Aran, na-misunderstood mo ako. Ang ibig kong sabihin, maliban kung ikaw, walang iba ang magdadala ng anak ko. Seryoso ka ba? Hindi mo talaga ako pipilitin na magpalaglag? Siyempre hindi. Talagang inaabangan ko na makasama ka at panoorin ang batang ito natin na lumaki. Oh, nakalimutan ko may sabaw akong niluluto sa kusina. Dapat kumain ka mamaya, huwag hayaang magutom ang baby. Muhan Chuan, tinanggap na lang ito ng nakangiti. Anong problema? Masyadong mainit? Masyadong maalat. Paano mo yun nalunok? Oh, papapalitan ko na lang. Ikaw ba ang gumawa ng manok na sabaw na ito? Hindi, si Jiang Ma ang gumawa. Lalabas lang ako saglit. Ah, Ran. Hindi na kita pipilitin simula ngayon. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Pagkatapos mong pag-isipan ng isang linggo, makakapagdesisyon ka na. Alam kong ayaw mo ng mga bagay tulad ng ari-arian at shares. Pero paano kung may mangyari sa akin? Ang mga bagay na ito ay makakasiguro na ikaw at ang bata ay may ligtas na buhay. At kaligtasan. Ito ay... Medyo luma na ang dating lubid. Kung gusto mo, pwede mong palitan ito. Ito rin ay ginawa ni Jiang Ma. Hindi. Dahil gusto kong itali ito sa iyong palawit na jade, magkasama. Hindi mo kailangang gawin ito. Pwede kang matulog sa ibang kwarto. May lagnat ka pa rin. Kailangan kong kunin muli ang iyong temperatura mamayang gabi. Makakahanap ka ng kaligayahan sa parke ng libangan. Ruan, mahal, magandang gabi, at matamis na panaginip. Halika, magpalit ka ng damit. Dadalhin kita sa isang lugar. Saan mo ako dadalhin? Isang lugar kung saan ka makakahanap ng kaligayahan. Yung lugar na gusto mong dalhin ako ay ang parke ng Aliwan. Huwag kang tumingin doon. Hindi naman ako masyadong sensitibo. Noong nangyari ang sunog sa Pamilya Bay, nakatira ako sa paaralan, kaya wala ako doon. Ayaw kong maapektuhan ang nararamdaman mo ngayon. Tara na.
Medyo maganda ito. Kumusta? Oo, bagay sa'yo. Tara na. Gusto mo ng inumin? Lagok, ang daming tao. Huwag na lang. Hintayin mo ako dito. Si, Uy, ganda. Siya ba? Ang nobyo mo? Huwag mo akong pansinin. Gusto ko lang ang contact info ng kapatid mo. ikaw na mismo ang magtanong sa kanya. Ano bang problema mo? Sige, huwag ka nang tumulong. Sa katawan kong ganito, makukuha ko pa rin siya. Pakisabi naman, pinagtatawanan mo ako? Ano, takot na nakawin ko ang kapatid mo? Hindi sure kung tunay mong kapatid o syota mo. Kung ano man, ang kapatid ko ay baliw sa akin. Wala kang pag-asa. Ikaw? Kayo dalawa pareho kayong sira ulo. Ran, pwede ba kitang halikan? Muhan Chuan, hindi ako pumayag. Bunso, pwede mo akong halikan. Pabalik. Naku, sino kaya ito? May nagbook pala ng buong Ferris wheel. Bumili ako ng tickets 1 linggo bago, at ngayon wala na silang silbi. Tara, sumakay tayo sa Ferris wheel. Sabi lang nila, ikaw pala ang nag-book ng buong Ferris wheel ikaw. Ran. Ran, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Ikaw ba ang naghanda ng lahat ng ito? Muhan Chuan, Ran, ikaw ang pinakamagandang bagay sa buhay ko. Sana ang iyong kaligayahan ay laging may kasamang ako. Bye, Xiaoran. Pakakasalan mo ba ako? Sama-sama. pero hindi ba tayo kasal na? Sana ang mga salitang ito ay galing sa iyo. Kung ayaw mo, maari kang tumanggi. Itatago ko muna ang singsing. Pagkatapos ng 1 linggo, ibibigay ko sa iyo ang aking sagot. Hihintayin ko ang araw na handa ka. Salamat sa paggalang mo sa akin ngayong pagkakataon. Wow! Kapag maganda ang panahon sa susunod, isasama kita sa mas maraming sakay. Magpapalit muna ako. Ran. Nasaan ka? Ran, nasaan ka? Ran. Muhan Chuan, anong problema? Ran, wag mo akong iwan. Wag mo akong iwan. Pumunta lang ako sa kusina para gumawa ng sopas. Hindi ako pumunta kahit saan. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Huwag gumalaw. Ma'am, pwede ba kitang makausap? Noong 7 taong gulang si Han, dinukot siya at dinala sa isang katayan, kung saan siya inabuso sa loob ng 3 buwan.
Hindi nagtagal, matapos siyang mailigtas, namatay ang kanyang mga magulang sa isang pagbagsak ng eroplano at bigla ang namatay. Simula noon, si Han ay nagkaroon ng banayad na karamdaman sa pagkabalisa. Binibining madam, ang iyong paulit-ulit na pagtakas ay nagpalala sa pagkabalisa ni Han at lalo pang lumala. Kaya naman kahit isang maliit na dahilan ay nagbago sa kanya sa kung ano siya ngayon. Palabasin mo ako! Ikaw, pakawalan mo ako! Palabasin mo ako rito! Babayaran ng pamilya ko ang ransom sa lalong madaling panahon! Lumayo ka! Tilan mo ang pangapi sa kanya! Huwag kang matakot. Protektahan kita. Madam, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo nang iwan si Master Han. Kaya pala magkakilala tayo sa simula pa lang. Muhan Chuan, ang pagmamahal mo ay sobrang obsessive. Maayos na ba ngayon? Natakot ba kita? Kailan mo nalaman na ako ang batang babae noong bata pa tayo? Si Oh Shije at ang kanyang ina dinala ka sa ospital noong araw na iyon. Hindi ba iyon ay ikalawang araw pa lamang? Sinabi ko na sa iyo noon pa, ikaw ay akin na sa mahabang panahon. Muhan Chuan, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Ang simula natin ay hindi maganda. Ayaw kong gamitin ito para pagkatiwalaan mo ako. Papatingnan ka ng doktor at ang sanggol. Binibini, hayaan mong kunin ko ang pulso mo. Maayos naman ang binibini. Siya ay nagpapabuti sa mga nakaraang araw. Salamat, Doktor. Hindi ka ba gumawa ng sabaw? Kumain ka na. Ikaw? Pupunta ako diyan sandali. Kumusta siya? Ginoong Han. Mahina ang binibini. Kulang siya sa enerhiya at dugo. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay nakikipag-agawan sa kanyang mga sustansya at sa kanyang buhay. Gusto mo bang iligtas ang ina o ang sanggol? Binabayaran kita ng malaking sweldo bawat taon, hindi para bigyan mo ako ng pagpipilian. Oo, Ginoong Han. Sa totoo lang, ang binibini ay maaaring kapag gumaling na ang kanyang katawan, maaari siyang magkaroon ng marami pang anak. Lumabas ka. Aran, hindi natin kayang panatilihin ang batang ito. Bukas ng gabi, nag-ayos ako ng operasyon para sa iyo. Muhan Chuan, anak mo rin iyan. Bakit ayaw mo sa kanya? Aran, magkakaroon tayo ng iba pang anak sa hinaharap, pero pinilit ko ang batang ito sa iyo. Ayaw kong maging isang tinik sa ating relasyon. Wala akong pakialam. May pakialam ako. Bantayan mo ang babae. Muhan Chuan, hayop ka. Muhan Chuan,
Sa tingin mo ang batang ito ay kay Oshijie. Kaya gusto mo siyang ipa-abort, tama? Muhan Chuan, bakit mo ako dinaya? Sabi mo pinagkakatiwalaan mo ako. Ang batang ito ay sa iyo. Paano mo siya pinalaglag? Magpahinga ka muna. Sasamahan kita sa ospital bukas. Dahil ayaw mo ang batang ito, ipalaglag na natin. Magkakaroon tayo ng mga anak mamaya. Sa panaginip mo. Nagluto ako ng sabaw. Tama lang ang timpla. Para maging maayos ang operasyon, uminom ka lang. Lumabas ka! Ayaw kitang makita. Aran, pagkatapos ng operasyon, ako. Doktor, pasok na tayo. Okay lang, magiging maayos ito. Okay lang kahit hindi maganda ang resulta. Hindi mo ba gustong magpa-abort? Doktor, ayaw ko pong magpa-abort. Pwede niyo po ba akong tulungang panatilihin ang sanggol na ito? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Matagumpay ang operasyon. Kakausapin ko ang pamilyang naghihintay sa labas. At i-update sila sa sitwasyon. Salamat, Doktor. Walang problema. May karapatan kang magdesisyon kung pananatilihin ang sanggol. Huwag kang matakot, anak. Poprotektahan ka ni Mommy. Doktor, kumusta ang operasyon? Ang operasyon ay napakatagumpay. Tapos na ang abortion. Nagpakahirap ka. Aran ko. Aran, bakit hindi ka pa matulog ng kaunti pa? Muhan Chuan, dapat mo akong pakawalan. Ito ang pinili ko. Sabi ko pag-iisipan ko ito ng 1 linggo. Ngayon tapos na ang oras. Pakawalan mo ako. Hindi mo ako mahal. Obsession lang ito noong bata pa tayo. Gusto mo akong angkinin. Hindi kita mahal? Lahat ng mga salitang sinabi ko sa iyo, lahat ng ginawa ko sa iyo, ano ang ibig sabihin ng lahat? Malas ko lang. Muhan Chuan. Mula sa simula, pagkakamali tayo. Kung handa mo akong pakawalan, magpapasalamat ako ng sobra. Hindi ito obsession na gusto kitang makuha. Ang gusto ko ay mahulog ka sa akin. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Noong pinalaglag mo ang bata, tapos na ang lahat. Liran, ibigay mo sa akin ang baril. Ran, huwag mag-alala. Hindi kita babarilin. Master Han. Muhan Chuan, tumigil ka sa pagbaril. Ayaw kitang mamatay. Talaga? Talaga? Kumuha ng doktor! Talaga bang hindi mo ako iiwan? Muhan Chuan, ayaw kitang mamatay. Pero ayaw ko ring manatili. Muhan Chuan,
ito na ang huling pagkakataon. Pantay na tayo. Master Han, ito. Alice. Doktor! Kapag natuklasan ko na ang katotohanan tungkol sa sunog ng Pamilya Bai at malaman ang buong detalye nito, lahat ay matatapos na. CJ, gusto kitang makita. Okay? Sige, Xiaoran. Miss din kita. Xiaoran, tapos na ba kayo ni Muhan Chuan? CJ, sabi mo dati, yung bahay na ni-renovate na nagkakahalaga ng 800,000 dolyar, pwede ba akong tumira doon ngayon? Bagong bahay, ha? Inaayos pa it. Pwede ka munang tumira sa akin? CJ, kamusta? Nakita mo ba si Jiang Baoan kamakailan? Hindi. Hindi ko nakita. Bakit bigla mong naalala? Hindi ko lang maintindihan. Noong umagang iyon, nag-text lang ako na saksi siya. Tapos pagdating ng tanghali, nawala na siya. Go! Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Well, ang galing ng pagkakataon. Itong bagay na ito. Hindi ba't gawa ni Muhan Chuan? Ganun ba? Xiaoran, pinaghihinalaan mo na ba ako ngayon? Kamakailan? Napagtanto ko na mas pinagkakatiwalaan mo si Muhan Chuan na kakilala mo lang ilang araw kaysa maniwala sa akin na kasama kang lumaki. Totoo nga, ang relasyong magkasama sa kama ay iba. Kung natulog ka sa akin, magtitiwala ka ba sa akin? Oh, Shijie, ayusin mo ang iyong pananalita. Hindi ba totoo? Oh, Shiji, parang ikaw ay napakalayo ngayon? Tulad noong una kitang nakilala. Xiaoran, ako lang ay naging sobrang balisa. Ikaw ay dinala ni Muhan Chuan araw-araw, naisip kita. Ikaw, na-misunderstood mo ako. Nakaramdam ako ng sobrang sama, kaya nagsabi ako ng mga walang kabuluhan. Ayaw mo bang umuwi? Tara. Sabay tayong umuwi. Hindi na kailangan. May mga gagawin ako. Kailangan kong pumunta sa istasyon ng pulis. Ginoo, ginamot na ang sugat. Master Han, nakakita lang ako ng batang ginang kasama si Oshiji. Parang may kakaiba sa kanya. Magpadala ng kotse ngayon din. Isara ang lungsod. Nasa panganib si Aran. Opo, Gino. Hoy, Master Han, saan ka pupunta? Mask ni Mr. J. Kaya pala nasa kanya ang jade pendant ng Pamilya Bai. Ang pagpatay kay Garjang ay para din upang patahimikin siya. Pero bakit si Oshije? Target ang ating Pamilya Bai? Xiaoran, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit. Dati, sa coffee shop, may hinala ka na. Gusto mong tumakas, di ba? Oshije? Hindi, Mr. J. Dahil ba sinubukan ni Uncle O na iligtas ang isang tao ngunit nasunog hanggang mamatay sa apoy? Kaya gusto mong maghiganti sa aming Pamilya Bai? Iligtas ang isang tao? Xiaoran? Masyado ka pang naive. Ha 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 ha. Ibig sabihin, hindi ba? Ha 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 ha.
5 taon na ang nakalipas. Ang tatay ko ay nagkaroon ng malaking utang dahil sa sugal. Malaki ang utang niya. Araw-araw siyang lasing. Sino bang naglakas loob na humarang sa daan ko? Pre, ang ganda naman. Sana sa akin ito. Bakit ba hindi dapat akin? Ha 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 ha. Sunog. Hayaan ninyong masunog lahat. Ha 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 ha. Tulong! Tulong! Tulong. 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 May magbukas ng pinto. Ang apoy ay dumarating sa mga tubo at nasusunog sa loob. Tulong, tulong, ha 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 ha. Hindi ko kaya. Hindi ako maaaring makulong dahil sa paghiram sa mga loan shark. Makulong. Ayaw kong makulong. Ayaw ko. Tay! Sunog! Ikaw! Lahat kayo amoy na amoy ng alak. Malapit na akong tumakbo palabas. Tapos, Tio Bay at Tia Bay ba nakatakas? CJ, kunin mo ito at gastusin. Pupunta ako sa itaas upang kumuha pa ng iba. Tay! Bumalik ka! Sobra ang laki ng apoy, tatay. Bumalik ka na. Diyos ko, Butler O. Sobrang laki ng apoy. At tumakbo pa siya para magligtas ng iba. Ha. Akala ng lahat na tapat ang matandang butler na gusto niyang magligtas ng tao pero nasunog siya sa pintuan ng kwarto. Sa totoo lang, kabaliktaran ng totoo. Ha. Kaya ang tatay mo, ang pumatay sa tatay ko. Si Aren, alam mo ba? Sa totoo lang, noong una, dahil sa aking pagkakasala at paghingi ng tawad sa pamilya Bay kaya pumayag akong makipag-date sa iyo. Hindi kita mahal. Ayoko nang marinig. Lumayo ka sa akin. Pero noong nabuntis ka, napagtanto kong mahal na mahal kita. Bakit? Bakit dapat si Muhan Chuan na bigla na lang lumitaw ang makakuha nito? Bakit? Isang taong tulad mo ay naglalakas loob na magsalita tungkol sa pag-ibig. Nauna ako dito. Dapat ay pinakasalan mo ako? Pambihira ka, sinaktan mo ako. Xiaoran, talagang minamaliit kita. Oh, Shiji. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan ka. Xiaoran, kahit anong gawin mong paglaban, mas lalo mo lang akong pinapainit. Bitawan mo ako. Bastos ka. Sige, sumigaw ka. Kahit gaano ka pa sumigaw, walang silbi. Oh, Shiji. Hinahanap mo ito. Oh, Shiji. Naghahanap ka ng kamatayan. Muhan Chuan, nandito ka na. Muhan Chuan, kung lalapit ka pa ng isang hakbang, pabarilin kita ngayon din. Sige. Hindi ako gagalaw. Ang mga nararamdaman ninyo sa isa't isa ay talagang nakakaantig. Itapon mo ang baril mo sa lupa. Bilisan mo. Pakawalan mo siya. Kunin mo ang buhay ko. Kapalit ng kanya. Barilin mo ang sarili mo ngayon din at pakakawalan ko siya. Anong problema? Hindi kayang bitawan ni Han Xiao ang lahat ng iyon? At ang mahal mong buhay? Xiaoran, kung wala ako, magiging malaya ka, di ba? O baka dapat ako na mismo ang papatay sa iyo. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Oh, Shiji eh. Ikaw na karumal-dumal na duwag. Muhan Chuan, okay ka lang ba? Muhan Chuan, gumising ka. Xiaoran, sa susunod na buhay, papakasalan kita. Pagkatapos, walang sinuman ang manggagambala sa atin. Muhan Chuan, bakit ka naman ganyan kahangal? Bakit ka namatay para sa akin?
Ikaw? Hindi ba ako ang pumatay sa'yo? Sa galing mo? Gusto mo akong patayin? Gusto mo akong patay? Pagkatapos, kayong dalawa ay susunod sa akin sa impyerno. Kumapit ka ng mahigpit. Sumunod ka sa akin. Muhan Chuan, mag-ingat ka sa taas. Si! Muhan Chuan! Muhan Chuan, gumising ka. Muhan Chuan, anong problema mo? Gising! Iligtas mo si Muhan Chuan. Nagbigay ng mahigpit na utos si Ginoong Han. Mauna ang batang ginang. Tay? Nanay? Nanay, Tay, huwag ninyo akong iwan. Pakiusap. Muhan Chuan, nandito ka pa. Muhan Chuan, huwag kang umalis. Iiwan mo rin ba ako? Gising na siya. Gising ka na. Gising na siya. Ginang, gising na siya. Binibini. Kumusta si Muhan Chuan? Buhay pa ba si Muhan Chuan? Saan mo gustong pumunta? Muhan Chuan, hindi ba ako nagkakamali? Hindi ba ako nangangarap? Nandito ka lang naman, di ba? Oh. Ran. Nandito ako. Akala ko hindi na kita makikita muli. Ginang, pasensya na. Natakot kita. Pupunta na ako para tanggapin ang parusa ko. Hindi ikaw ang nanakot sa akin. Ako mismo ay nagkaroon ng bangungot. Kapag nandito si Aran, hindi ko kayang mamatay. Huwag mong ulitin ang salitang iyon. Pwede bang magsabi ako ng isang bagay? At huwag mo ring sabihin ang pag-ibig. Paano mo nalaman na sasabihin ko ang pag-ibig? Muhan Chuan, mayroon akong gustong pag-usapan sa iyo. Ran, ayaw mo pa ba akong patawarin? Sa totoo lang, iniiwasan kita sa simula pa lang. May dahilan. Anong dahilan? Una, masyado akong takot sa matigas mong ugali. At pangalawa, takot akong mahulog ng mas malalim. Kung patuloy kang tatakas, talagang mababaliw ako. So, takot ka ba? Kumpara sa mawala ka, wala na akong takot ngayon. Aran, pwedeng mahalikan kita? Muhan Chuan, alam mo, noong huli kang nilason ko, hinawakan mo ang kamay ko, napagtanto ko. Dahil sumakit ang puso ko, hindi ko na itinuloy. Baka noong sandaling iyon ako, ay nahulog sa'yo. Muhan Chuan, para sa ating anak, na malapit ng isilang, bigyan mo siya ng pangalan. Hindi ba't wala na ang bata? Noong operasyon, gumamit ang mga doktor ng bagong teknik para iligtas siya. Nandito pa ang ating anak. Aran, bago nating pangalanan ng sanggol, gawin muna natin ang isang bagay. Aran, tawagin mo akong asawa. Asawa.